Sa'yo ba nagsimula ito? Huwag maging biktima, maging bahagi ng pagbabago. Siguraduhin walang nakaimbak na tubig na maaaring itlugan ng mga lamok, mga kabarangay, kasama ang simbahan, paaralan at buong pamayanan. Pagtulungan nating puksain ang dengue sa sama-samang pagkilos. Dengue Matetepok. Kilos na, mag-4S kontra dengue. Fuerza Naval, ang inyong hukbong dagat sa kanlurang Mindanao. Programa natin to dahil pagsama-sama may pag-asa, pagtulong-tulong may pagsulong. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan, kaagapay, kaibigan, kabarangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. El hora di aton alas 8:30 ya del aga na entero país. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Buenos días con ustedes todo. Mayong buntag kaninyong tanan. Assalamualaikum. Mga kapatid, sa muli po, magandang umaga sa lahat. Well, Sabado na naman. Alam naman natin yan. Basta Sabado, sama-sama na ang tandem ni Kuya Carlo at Kuya Joas. Kuya Joas, bumati ka. Magandang morning mga kaibigan. Araw na naman ng Sabado. Araw natin ito. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Kuya Carlo, batiin natin lahat ng nakikinig sa atin sa ating programa dito sa radyo. Saan man kayong panig ng Pilipinas, gayon din syempre sa ating Facebook Live. Kuya Carlo, I'm very excited dahil meron tayong magiging panauhin sa araw na ito at alam ko na panigurado ay may panghuhugutan tayo muli ng panibagong inspirasyon at encouragement para magpatuloy pa sa buhay at abutin ang pangarap natin. Pero Kuya Carlo, ang pinaka-importanting tanong sa umaga, nagkape ka na ba? Ay, kanina pa at meron pa akong extra dala-dala ngayon dito. Well, anyway, Joas, gusto natin imbitahin. Yung nga, sinabi mo, batiin natin ang lahat ng ating mga sumasabay-bay dito sa Zamboanga City, sa Basilan, sa Hulo, sa Tawi-Tawi at maging dyan, banda sa Lebak, Sultan Kudarat. Well, pwede din silang sumabay sa atin. Kahit kung wala na signal sa kanila ng radyo, imbitahin nila yung ating mga tagapakinig via Facebook Live sa 1116 DXAS, your community radio. Pwede din po kayo mag-text sa amin, 0916-296-6625. Alam mo, Joas, excited ako dahil alam ko meron tayong guests sa araw na ito. Aba, ito ay talagang Tagalog na Tagalog eh. Pero Americanized, may English pa siya. Kuya Joas, imbitahin mo, introduce mo ang ating bisita. Ayan mga kaibigan, dahil sa episode po natin na ito, bilang pagtatapos ng National Disability Rights Week, we will feature ang isa sa mga masasabi nating
inspiring person with disability. Alam niyo ba mga kaibigan na siya po ay nakapagtapos sa Dr. Young's College Incorporated, dyan yan sa Bulacan. At the same time, siya po ay nakapasa sa licensure examination for teachers noong taong kasalukuyan 2026. At ngayon, siya po ay nagtuturo bilang isang guro. Mga kaibigan, huwag na nating patagalin pa. Please welcome Sir Angelo. Yan, Sir Angelo Gregorio David. Yan, hello sir. Hello po, magandang umaga po sa lahat, no. Whether where you are, kahit saan, kahit nasa Zamboanga ka or nasa saang panig ka man ng mundo. Hello po. Ayan, Sir Well, Angelo. Yes, Kuya Carlo. Kuya Angelo, kami ay maligaya na makasama namin sa programang ito. At the same time, kanina nung nag-usap tayo, sabi mo, okay lang sa'yo kung gigisahin ka namin ni Jowas ng mga tanong. Minsan kasi, meron tayong mga tanong pag sa ating mga PWD na minsan parang nahihiya tayo dahil minsan Opo. hindi nga open o medyo nasasaktan pa sila. Pero maraming salamat na Kuya Angelo, pwede lang pala ka namin gisahin. Sa mga, yun ang term ko, no? Ginigisa ka namin sa mga tanong. Opo. Ayan, bago tayo mag-umpisa doon sa ating pagtatanong, napakaganda ko kasi yung alam namin na madaming may encourage sa iyo, yung mga ating mga tagapakinig. Pero before that, Kuya Jowas, kung mamarapatin mo, ay umpisahan ko na ang ating devotional sa umagang ito para meron tayong maglilay tayo ng magandang foundation kay Kuya Angelo para sa kanyang mga itatalakay sa atin. Ang ating devotional for today ay matatagpuan po sa Genesis 25 verse 21 to 23. Ang sabi dito sa Good News Bible, because Rebekah had no children, Isaac prayed to the Lord for her. The Lord answered his prayer and Rebekah became pregnant. She was going to have twins, and before they were born, they struggled against each other in her womb. And she said, "Why should something like this happen to me?" So she went and asked to the Lord for answer. Verse 23, ang sabi niya dito, the Lord said to her, "Two nations are within you. You will give birth to two rival peoples. One will be stronger and the older will serve the younger." Well, ito, makita mo yung sagot ng Lord. Ito yung gusto kong iikwan sa atin. Sabi niya, two nations is within you. Hindi pa uso nung araw ang ultrasound. Pero ang Lord, high-tech si Lord ang kanyang matang ultrasound, nakikita niya na. At saka hindi niya sinabi two boys o two babies, pero sinabi niya two nations. Ibig sabihin, nakita na ng Panginoon Diyos kung ano yung magiging kinabukasan ng dalawang batang ito. And then at the same time, ito yan, maganda ipakita natin sa lahat na ang ating buhay, mga kapatid, huwag mong sabihin, maliit ka lang. Sa mata lang ng Lord, ang vision ng Lord. Ito yung topic natin ngayon about vision, ano? Ang vision ng Lord sa iyo, hindi lang pang maliitan ka. Katulad ni Kuya Angel, ni Kuya Jowas. Kahit sabihin mo tayo, mga PWD, hindi limitado si Lord. Hindi mo pwedeng ikahon si Lord kung paano niya tayo magagamit. Ito, natutuwa ko sa inyong dalawa dahil pareho tayong tatlo nakapasa tayo ng board exam sa gitna ng madami tayong mga may mga challenges sa buhay natin. Pero again, si Lord ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Ang encouragement sa bawat isa sa atin, yun, ang Diyos nasa loob ka pa lang ng tiyan ng nanay mo, meron na siyang pangitain, meron na siyang plano sa iyo, meron na siyang assignment para sa iyo. Ang sabi na dito, two nations are within you. Dalawang bansa, hindi lang siya dalawang baby ang sinabi.
Kaya nga, ito isang realization din sa akin. Ang ating Panginoon ay nakikita niya kahit anong nangyayari sa buhay natin. Magtatagumpay tayo. Ang plano ng Diyos sa atin, He has a good plan for us. So yun yung devotional natin for today, Kuya Joas. Sabi ng Lord, two nations are within you. Sa atin naman, tatlong broadcaster, internationally known, si Joas, si Angelo, si Carlo. O, di ba? Pwedeng gamitin ng Lord ang programang ito para maging encouragement tayo sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga PWD, bagamat ang programa natin ay nagdadala tayo ng tamalayan tungkol sa buhay ng mga PWD. Pero ang dalangin ko, ang buhay natin sa school ni Kuya Angelo, si Kuya Joey sa kanyang mga ginagawa at maging ginagawa ko, God will be glorified. It will be a strong nations that God is building. So yun ang ating devotion. Kuya Joas, ikaw na! Thank you, Kuya Carlo, for that scripture, for reminding us na God has a greater plan for everybody, no? Despite our indifferences, despite who and what we are, kahit na may disability ka man o wala, merong magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. And it is a good reminder as well na ano man ang pinagdadaanan natin, patuloy lang tayo sa buhay na lumaban, patuloy lang tayong lumakbay, dahil at the end of the day, lagi kong sinasabi, mararating din natin yung destination na inilaan niya kung magiging tapat, dedicated, at higit sa lahat, syempre, we embrace the journey that He has entrusted to us. Ayan mga kaibigan, dahil sabi nga namin ni Kuya Carlo, no, bilang pagtatapos ng ating National Disability Rights Week ay magiging guest ka natin si Kuya Angelo, at ang episode po na ito ay may titulong No Sight, No Limits, The Journey of a Blind Teacher. Kaya naman huwag na nating patagalin pa, Kuya Jello, no? Kasi alam ko na ang mga estudyante niya marahil ay nanonood at excited na rin ang mga listeners natin na ano bang kwento ng teacher na ito. Kaya naman simulan na natin. Sir Jello. Hello Ayan, po. ayan, Magandang Kuya umaga po. Jello. Ano bang tawag sa'yo ng mga estudyante mo? Sir Angelo? Sir Jello? Ano po, Sir Pogi. Ay, hindi po, Sir- mali. Sir Jello po. Ayun. Sir Jello. Tama po kayo, medyo nagkakaingay na ang aking mga estudyante. Shout out sa mga grade 8 students ko dyan, at especially sa aking advisory class, 8 Kairos, at sa mga anak ko din. Ayan. Shout out sa lahat ng grade 8 students ko na nanonood at nagkakagulo na ngayon. Nagkakagulo na. Sabi ang grabe, teacher namin na to, sikat na Oo. sikat na. Opo. Ayan. Pero Kuya Jello, bago Yes po. natin puntahan o pag-usapan yung pagiging teacher mo, syempre may mga pinagdaanan ka rin in the past. Can you Opo. tell us something about your visual disability? Is it acquired, inborn? Ano ba ito? Ako po ay magpapakilala muna. Ako po si Victor Angelo David, or si Jello, or Sir Mhm. Jello, Kuya Jello. Ako po ay 24 years old, turning 25, and ako po ay inborn. So, kung sa ibang mga katulad ko po na may visually impaired, sila po ay ipinanganak ng 7 months. Ako po medyo mas masaya kasi 8 months po ako pinanganak, and kung sabihin po sa medical field, kapag 8 months ka daw pinanganak, mas delikado po Mm-mm. sa bata. So ako po ay tawag dito, kumbaga pinanganak na patay na po. Na-revive lang din talaga ng mga doctors. Grabe, no? So, ibig sabihin, Jello, supposedly, hindi ka na namin nakakausap Opo, ngayon. actually Diba? opo. Dapat Totoo. hindi na. Pero sabi nga ni Kuya Carlo, no, kanina sa kanyang devotion na God has a plan. Yes, And amen. dito tayo pupunta sa how did your parents accepted na ito ang kondisyon ng kanilang anak? Are you the ikaw ba yung panganay? Opo, ako po ang Ayan. panganay sa 4 na magkakapatid. 4 na magkakapatid. So paano nila tinanggap na yung firstborn nila ay isang totally blind? Sa totoo po, syempre una, mahirap tanggapin na ang isang bata ay pinanganak mo na visually impaired. Lalo at ako po ay panganay. Pero naniwala po kasi talaga yung parents ko na may plano si Lord eh.
At yun din naman po yung pinapaniwalaan ko kaya napaka-fitting nga po ng devotional kanina kasi yun yung lagi ko pong yun yung pinangahawakan ko na sa lahat ng nangyari sa buhay ko, whether it's positive or negative, God has a plan for me. And mas napapatunayan ko po siya ngayon, and yun po, talagang naniniwala lang ako na si Lord may plano yan eh. Hindi man siya yung ipapakita niya agad sa iyo ngayon, pero if it's your kairos, ang kairos po is a Greek word which means God's time. If it's your kairos, and then it's your kairos, it's your God's time, and He has a plan for you po. Ang ganda niyan, Jello, no? Ang gandang reminder sa ating yung word na kairos na yan, na it is not our time, but it is God's Yes. time that should always prevail, no? Pero, syempre, alam naman natin na mahirap tanggapin, Ay, mahirap opo. mag-adjust. Yes. Kung ang mga magulang mo, ayun, nalungkot sila, kumbaga, they didn't expect na ito ang mangyayari sa kanilang firstborn, ikaw naman bilang isang individual, bilang isang anak, bilang isang kapatid, how did you embrace na ako si Jello, pero may visual impairment ako. Totally blind ako. Paano ka nag-adapt sa mundong ginagalawan mo? Siguro po naniwala lang ako dun sa idea na, well, wala akong choice eh. Pinanganak akong ganito, ano gagawin ko? Should I dwell on it? No. Hindi Mm-mm. po. Kumbaga, yung idea ko na, pinanganak akong bulag eh. Ano gagawin ko? Magmumukmuk ba ako? Yun din po eh. Tsaka, yun din yung in-instill din sa amin ng parents namin na magtulungan. And yung mga kapatid ko, tinutulungan po ako once in lagi, yan. Tapos yung parents ko, supportive. And naging madali po yun. Yung pag-a-adjust dun sa idea na, bulag ka. Pero hindi, wala eh. Kailangan mong mag-adjust. Kumbaga, kailangan mong gamitin kung anong meron ka. At wag ka nang mag-dwell sa kung anong wala ka. So how did you, yes, sige, Kuya Carlo. Bali, ito kasi, ang kaibahan ni Joas at saka ni Kuya Jello, Apa. yung si Kuya Jello ay talagang hindi niya na nakita yung mundo eh. Nag-umpisa ng zero talaga. Samantalang ikaw, Joas, ay it came along when you are growing up. Nagkaroon ka ng idea ng ano tawag nito, ng nakakakita. Pero ito yan, for example, sa'yo, Kuya Jello, ito yung tanong ko ngayon eh. Paano mo tatalon lang agad ako dahil bilang isang teacher, gusto ko rin sasabihin mo, mga estudyante, color needs a flower, color red. Meron kang picture ng color red sa iyong isip? Alam ko po yung kulay. Alam ko yung word na red as a color. Pero, hindi ko siya alam kung ano po ang itsura niya. So, alam ko lang, ay, may kulay red, ganyan. Alam ko may kulay blue. Alam ko may kulay pink. Hindi ko po alam, technically, ano ba itsura ng kulay pink? Light ba siya? Dark ba siya? Yun po ang hindi ko alam. Pero yung the idea po na may kulay. Ayun. Yun po, alam ko po yun. Oo. O sige, ito naman. Kuya Joas, di ba yung sa'yo naman ay para magkaroon, tulungan lang natin. Kuha lang to, no? Hindi to doon sa mga tanong na dinidiscuss natin. Si Kuya Joas ay nagkaroon siya ng experience na makakita. Alam niya yung color. For example, pero Kuya Joas, alam mo na yung ini-explain mo sa akin ng isang araw na yung nung dumilim, naging madilim ang iyong mundo, ay color black, no? Parang color black, gano'n, no? Yes. Ganun ba yun, Kuya Joas? So, yun, ano? Bali, ang isang bulag ay walang nakikita kundi itim. Parang gano'n, ano? Correct ba ako, Kuya Joas? Ako, Kuya Carlo, no? Kasi 'di ba, balik lang tayo ng konti, nag-blackout ako. So what I saw was black talaga. Pero according to other blind people, may nakikita daw sila. Opo. Pero ano yung yan? Sige, Jello, can you explain it? Sa Ano yung nakikita niyo? meron po kasing iba't ibang klase ng pagiging bulag. So, kumbaga, para siyang spectrum, para siyang ASD, yung with autism. Meron din siyang spectrum na, halimbawa po, meron po tayong tinatawag na mga low vision. Yun, medyo malabo yung nakikita nila. Merong partially na kailangan po talagang kahalikan na nila yung, kumbaga, face to face
Sige, yes, Sa Jello. mga reading materials, meron naman pong light perception tulad ko po na ang nakikita ko lang po ay light and darkness. Meron din naman pong totally na wala po talagang nakikita. So ako po ay isang light perception. Ang joke ko po doon ay wala ano naman po, joke lang naman po ito. Light perception na feeling low vision. Yes, yes. Ay, tama. Ganun po. Sa mga kaibigan, no, to clarify lang din, no, sabi ni Jello kanina, may iba't ibang klase ng visual impairment or ng vision. Sa kanya, may nakikita pa rin siya light. So, ibig Opo. sabihin, for example, on your right, may ilaw, nakikita Opo. niya yan. Yan, Opo. yan. Light perception. Yes. Sa mga kaibigan, para hindi na po tayo ma-misled, no, kasi hindi lahat ng tao, just to, kumbaga, magkaroon na tayo ng awareness or Yes. information, you can call people visually impaired. Pero iba-iba kasi ang level nila. Hindi lang Yes. lahat bulag, okay? Opo. May iba totally blind, they can't see talaga. May iba naman light perception tulad ni Apa. Jello. Ako naman pa ay low vision. Ibig Yun. sabihin, may nakikita, malabo lang talaga. Opo. May iba naman na partially blind, parang half of their eyesight ay hindi na nakakita, yung kalahati, malinaw pa. Nakakita. Something like that. Opo. So, yon ha mga kaibigan, para hindi tayo magkaroon, para hindi rin natin ma-misinterpret at hindi rin tayo makasakit ng damdamin ng mga Opo. visually impaired. Kasi we should always know how to approach them. Ito pa, kaibigan, last na lang. Hindi po lahat ng totally blind or lahat ng visually impaired rather ay gumagamit ng white cane. Ay. Okay? Opo, totoo Tandaan yun. nyo yan na hindi po lahat ng visually impaired may humahawak ng white cane. At hindi po lahat ng sabihin, for example, ako low vision, gumagamit ako ng white cane. Hindi ibig sabihin blind na ako kasi gumagamit ako ng white cane. Tandaan po natin na ang white cane ay assistive device Yes. ng mga visually impaired as they navigate. Okay, yun lang Opo. naman yun. So balik tayo, Kuya Jello, sa ating Opo. pag-uusap. Yes. Kanina na-mention ni Kuya Carlo yung kung nakikita mo ba yan, yung mga imagination, so on and so forth. Pero bilang isang ngayon ay teacher na, no? Yes. How would you define blindness noon na inaabot mo pa na yung pangarap mo? Nung mga may discrimination pa, may mga bullying, I think hindi naman mawawala yan and later on pag-uusapan din natin. Pero Opo. gusto lang namin malaman, how would you differentiate the term blindness noon at ngayon? Sa totoo po kasi, for me, wala namang pinagkaiba in terms of papaano ko nabuhay. Kasi dahil nga po pinanganak na akong ganito, so kumbaga ang naging tingin ko lang talaga sa pinaggagawa ko, normal. Na, ginagawa ng isang normal na tao. Kumbaga, yun lang po talaga eh. Parang for me kasi wala naman talaga siyang naging difference. Kasi kung bulag ako noon, bulag pa rin naman ako ngayon. Blind pa rin ako ngayon. Tama Wala naman naman. pong naging difference. Siguro naging different lang po siya kasi iba na yung POV mo. Wow, POV. Yeah, POV, yes. Kasi TikTok dati yan. estudyante ako na nag-aaral. Ngayon, ako naman yung nagtuturo sa mga Yes. estudyante. Siguro doon lang po sa perspective nagkaiba. I think kung Ito. dati ikaw yung nahihirapan mag-aral, ngayon ikaw yung nagpapahirap sa mga estudyante. Uy, di naman po. Sakto lang. Sakto lang. Joas. Yes po. Joas. Meron akong tanong ito. Tayo tatlo, pareho tayong teacher eh. Aba. Ito, kayong dalawa, lalo na ikaw, Kuya Jello. Aba. Di ba, nung araw nung ikaw ay estudyante, nakapag-cheat ka ba? Paano ka nag-cheat? Ano po yan? Actually, ang cheating ho namin ay Braille. Yun pong Braille ay ginagamit namin pang kumbaga yun po yung kumbaga sa mga sighted people, yun po ay yung print, yun po yung writing system. So meron po 'yan. Pag dinadaan ho namin sa tunog. Halimbawa, pag isang tunog, letter A 'yon. Yun ho ang kopyahan ng mga bulag noon. Opo. So, pero akala ko sa mga sighted kasi, ang Yes po. city, talagang tinitingnan mo yung papel. Opo. Kaya ikaw Naglalakbay pala ang mata. Oo. Ito, pwede na pala ako magturo sa mga estudyante ko na gumawa na lang sila ng sound. Meron na sila Opo. code sa bawat sound. Opo. Diba, isang tunog. B, dalawa. Eto ngayon, isang sunod na tanong. Teacher Opo. ka ngayon. At shout out sa iyo mga estudyante. Hello po. Sana Nanonood daw po Huwag sila mo ngayon. huwag silang magulo.
Itong tanong, paano mo sila mahuhuli? Nag-cheat sila. Hindi mo naman sila nakikita. Ay, alam nyo po, ang kagandahan po kasi sa school namin. Ayan, shoutout po sa school na pinagtuturoan ko, Dr. Yangas Colleges. Shoutout po. Ayun, ang kagandahan po kasi sa school namin, kumbaga, may mga estudyanteng mag-cheat, inevitable naman po yan. May mga estudyanteng magmi-misbehave in class. Pero may mga estudyante po na magiging CCTV mo sa classroom. Sila yung magsasabi na, Sir, si ano po nag-cheat, o kaya, Sir, ano po, lumilipad po ang mata. Mga ganyan po. Kumbaga, may nagsusumbong din po. So, ganun lang po. Ganun lang po yung way ko para malaman kung talaga nag-cheat. Ayan. Okay, anyway. So, ang point lang natin ngayon, ito yung, for example, ito sinasabi lang natin dahil yung maganda talaga to. Dahil ako, nung sa teaching talaga, sinasabi talaga namin na ito pag nag-cheat tayo nung umpisa pa lang ng klase, edi pag maging professional din kayo, di cheater talaga kayo. Ito nga nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Dami. So, pinopromote natin yung honesty talaga sa buhay natin. So, again, ang ating programa, usapan natin tungkol sa cheating dahil ito yung nakita ko na kahit na bulag ka, pwede pa rin maging honest. Dahil ito, kahit saan ka magpunta, madaming gano'n nangyayari. Pero tayo, sa school mo, nakita mo na meron kang CCTV. Ayun yung term mo, di ba? Na may mga tutulong sa ito yung mga honest. So basically, ito yung pinag-pray ko talaga ng buong Pilipinas, magkaroon tayo ng kultura na disciplined and honest tayo ang bawat isa. Para yun ba, yung, we are not promoting cheating, but we gusto lang talaga natin na ipakita yun na talagang nangyayari yan. Pero posible, sa katulad mo, grabe, saludo ko sa iyo, di mo, God has provided you CCTV through sa iyong mga estudyante. Yes. Well naman, Kuya Joas, suloy mo. Yes, Kuya Carlo, no. We've been talking about CCTV, no. We've been talking about yung kung how you handle your class. Pero gusto lang namin malaman ni Kuya Carlo bago tayo magkaroon ng song break. Konting kwento lang naman syempre hindi mo naman ito narating agad ng talagang kumbaga overnight nangyari lahat. Ano yung mga challenges? Ano yung mga experiences na napagdaanan mo, like discrimination, bullying, and how did you handle that? Ano po, siguro merong mga time na may mga time na nung back when I was in high school, talagang nabully ako na as in yung minsan naaasar ka o kaya minsan nakatayo ako bigla ako nasa kloban ho ng box sa ulo. Pero tapos nung college naman po, naging pinaka-challenge ko, hindi naman po yung discrimination, technological barrier. Kasi nga po, nag-college ako, pandemic. So medyo, alam nyo naman ho lahat ang nangyari noong pandemic. Medyo mahirap, no? Ayun, yung mga ganong challenges po, it made me stronger in a way and it taught me a lesson na tinuruan po ako noon ng aral, lalo po nung college kasi totoo lang po, sa sobrang dahil nga po sa pandemic at that time nasira po yung ginagamit kong gadget, hindi po ako nakaka-attend sa klase, so na-delay yung graduation. Pero yung babalikan ko po yung devotion kanina na talagang si Lord, if it's for you, then it's for you. If it is His plan for you, then it will happen no matter what. No matter what. So, ayun po, kahit naman po na-delay, sa awa ng Diyos, eto, nagtuturo na po at may lisensyado na. May lisensya na, ano. Pero Jello, did you think of fighting back? Minsan ba inisip mo na gagantihan kita, hintay ka lang? Kahit na visually impaired ako or totally blind, kaya kitang tusukin ng white cane ko, yung mga ganyan. Hindi naman. Hindi Okay, naman. very good. Kasi lagot ka Wala sa mga namang estudyante, mangyayari. Nanonood sila, no? baka Nanonood sila. maturuan ko pa ng hindi magandang lesson. Pero yun nga, Jello, no? Dito mo tayo hihinto sa ating Sige kwentuhan. po. At mamaya ipagpapatuloy natin
ang No Sight, No Limits, The Yes. Journey of a Blind Teacher. Mga kaibigan, kasama niyo pa rin kami ni Kuya Carlo hanggang sa susunod na bahagi ng ating programang May Kasama Ka. Pero panandalian na makakaroon muna tayo ng song break. Kaya naman kaibigan, enjoy the music and yun, relax lang tayo. Magbabalik po kami makalipas ng awiting ito. Bakit ako ganito? May silbi pa ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kapansanan. Ang turing sa'yo ng lipunan. Oo, yan ang katotohanan. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakilang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. Huwag magpatalo sa mga pagsubok. May nagmamahal sa'yo at may pag-asa ka kay Kristo. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay. Palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Kayo po ay nakikinig sa programang May Kasama Ka dito po sa 1116 DXAS, your community radio. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company. At ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial
but donor-based radio station. Dahil po sa katapatan ng ating Diyos, tayo po ay nagpapatuloy sa pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo. Kung kayo po ay nais nyo po maging kapartner o kabahagi ng ating radio ministry, mangyari po lamang, scan nyo lang po ang QR code ng ating bank accounts, ng ating GCash para po sa inyong mga donasyon. At kung kayo po ay nakapag-donate na, mangyari po lamang, i-notify po kami, mag-message po kayo para sa amin para personal at formal namin kayong mapapasalamatan. Maraming salamat po sa inyong partnership sa ating radio ministry. Kuya Joas, tuloy mo ang iyong pagtatanong. Yan kaibigan, nandito pa rin kami ni Kuya Carlo kasama si Kuya Jello para sa ating No Sight, No Limits, The Journey of a Blind Teacher. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, gusto lang namin i-remind ang bawat isa na we don't encourage na pasukin ang cheating. Okay? We Opo. encourage you not to do that. Lalo na mga estudyante nating nakikinig Yes. ngayon, huwag Tama. nating gawing excuse na hindi tayo nakapag-review, hindi tayo nakagawa ng assignment o ng seatwork Yes. para mag-cheat. Because Tama. at the end of the day, it is our hard work. It is our effort that matters. Kahit ikaw pinakamababa sa klase, basta, sabi nga ni Kuya Carlo kanina, no? Honesty and discipline. Ayan mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kuya Jello, dahil Yes. ikaw ngayon na isang lisensyadong guro na, Opo. can you take us back? Paano ka nag-review? Paano ka nag-aral? At may mga fears ka ba? May mga doubt ka ba na kung papasa ba ako? Paano ba? Can you tell us about that? Actually po, nagsimula ako after ko graduate. Kasi ang plan ko while I was studying education, sabi ko, sige, ang graduation po kasi ay around June 2025. So sabi ko, yung susunod na September, sabi ko, sige, magte-take ako. I mean, or yun po talaga ang plan ko while I was studying. And bago ako graduate, nabago siya for some reasons. And then, that time din kasi ay na-hire ako. Hinire po ako ng Dr. Yangas Colleges. So, I decided, sige, skip ko muna tong September. Kasi, alam ko sa sarili ko na nandun pa ako sa adjusting process. Kasi, like I've said, teaching is a different job. Iba po yung pagtrabaho na kailangan mong asikasuhin kapag nagtuturo ka. At iba rin yung buhay may trabaho sa buhay estudyante. So, pinagpaliban ko siya yung September. But sabi ko, sige, March. Pinagsabay ko yung pagtuturo every weekdays and reviewing for the boards during weekends. Online review. Tapos, ang schedule ko nun ay, as in, from 8 a.m. to 5 p.m. yung review ko. So, kung sasabihin kong hindi ako napagod, parang niloloko ko lang yung sarili ko. Kasi, during the time, talagang pagod na pagod ako. Kasi, after mong mag-prepare, after mong mag-review, you're gonna prepare for your lesson. Mhm. So, talagang napagod din ako ng malala. Pero ayun, okay naman. Na, kumbaga, through God's grace, nakapasa. I think, Jello, no, yung sinabi mo okay naman, ibig sabihin, education ba talaga ang first choice mo na kunin sa kolehiyo? Opo. Yan talaga ang pangarap oo. mo. Pangarap po. Na, kasi, kumbaga, ang sarap kasi, yung pangarap ko kasi, talaga na-inspire ako nung SPED teacher ko, nung elementary. She is blind as well. Shoutout, Ma'am Che. Ayun, grabe po siya magturo. And then, na-realize ko lang, nung time na yun, na parang gusto ko din. And, coincidence, kasi yung birthday ko, ay celebration din ng World Teachers Day. Totoo! Okay. October kaya parang, 5. Opo, October 5. Kaya parang, ang naging ko, talagang, ito talaga yung plano ni Lord para sa akin. Yun, opo. Going back na sa sige, Kuya Carlo. Yes, po. Ito ngayon dahil teacher ka na, tayo kasi, Opo. tinatanong pa rin natin yung bully. Dahil minsan kasi, pakiramdam lang natin na binubully tayo. Opo. Dahil masyado tayo conscious sa sarili natin. Pero iba din yung pagka-teacher ka. Naalala ko nung unang
nag-apply ako sa aming eskwelahan, Aba. ang administrator nagsabi talaga sa akin, Teacher Carlo, are you prepared for the students to make fun of you? Dahil yun nga, sa kapansanan mo. Sabi ko, ma'am, bring it on. Kayang-kaya ko yan. Pero not realizing, totoo talaga yun. Dahil minsan may mga estudyante, meron din silang, kung kanina sinasabi natin, meron ba silang mga code na ginagawa. Ganon din, may mga binibigyan silang pangalan sa teacher. Nangyari yan dyan sa school ninyo? Fortunately naman po, sa totoo, hindi. Kumbaga, siguro hindi ko lang din nakikita, pero hindi siya nangyari in a way na, kasi, nakuha ko po siguro agad, yun po yung importante na na-realize ko in my 2 years of teaching, na kailangan makuha mo talaga yung respeto ng mga bata. Yun po yung, tsaka yung school environment po kasi talaga ng school namin is talagang, they live in inclusivity. Kumbaga, inclusive po talaga yung, kumbaga, they give opportunity for each and everyone to grow and to learn and to teach. So, yung mga ganyan po, talagang nakuha ko lang din po kasi siguro yung respeto ng mga bata. And nasindak ko na ho agad, una pa lang. Hindi, biro lang. Respeto po talaga ang naging key kung bakit po wala akong masyadong ganong mga comments coming from the students. Maraming salamat. Kuya Joas, ikaw naman magtanong. Ako ay totally agree with Kuya Jello yung salitang respeto. Because, yes, tayo mga teachers, kailangan tayong respetuhin ng mga estudyante, but our responsibility is also to respect them as well. Opo, Kaya totoo. importante yung you are building good rapport. Yung Yes. sila ang estudyante, yes, sa loob ng classroom, I'm your teacher, but outside, we can be, kumbaga, we can talk some things, hindi lang tungkol sa pag-aaral. Kumbaga, sa loob ng eskwelahan, you're a teacher, pero pag sa labas, you can be a friend, you Yes. can be a mentor, di ba? Actually, kahit po sa labas ng classroom. Yes, no, Minsan paglabas, tama, no, paglabas mo pa lang ng classroom, paglabas ng pintuan, Opo. ano tol, ganun. Hindi Hindi, naman pero- po. Hindi ganyan, Alam pero niyo po, may may boundary kikwento pa lang rin. din ako. Sige, sige. Ito, experience ko siya during last school year. There's this student, actually pa-end na po yung school year, na nag-chat sa akin. Sabi niya, Sir, alam nyo, nagpa-thank you siya kasi lumaki siya sa isang family na hindi sila expressive pagdating sa love. Yes. Tapos sabi niya, alam niyo po, sa inyo ko naramdaman yung classroom na bahay, na home, na hindi ka ginajudge. Yes. Kumbaga, and na ano po ako doon, na-move po ako nung bata, na sabi niya, Sir, alam mo, sa inyo ko naramdaman yung pagmamahal na kaya palang magmahal kahit basta ano po siya, medyo complicated yung story niya, pero Yes. kaya palang magmahal kasi nga po hindi expressive yung family niya, na kaya palang magmahal na ini-express mo talaga yung pagmamahal mo, na genuine talaga, yung ganun po. Tama yan, Jello, no? Kasi ang pagiging isang visually impaired, sabi nga natin sa title natin, di ba? No sight, no limits. Opo. Hindi lang limited ang isang visually impaired po. na eto lang ako, Ay. ito lang yung gagawin ko. But at some ways, he can be, or in some ways, she can be an inspiration to others. Katulad ngayon, di ba, si Jello, napapakinggan natin, sa mga estudyante niya, isa siyang inspiration. Di ba? Tama naman, Sir Opo. Jello, no? Opo. Na ganyan. Pero gusto ko rin malaman na, okay, despite all those, sabihin natin, overwhelming messages ng mga Opo. feedback ng mga estudyante, ng mga co-teachers mo, Opo. ikaw naman bilang isang individual, how do you self-check? You know, how do you assess yourself kung kamusta ka na ba bilang isang teacher, bilang isang may disability? Tingin mo ba you are, kumbaga, okay ka sa journey na ito? Ano po, kumbaga, ang masasabi ko po, surviving. Kumbaga, Surviving. nagsasurvive talaga. Kasi, sa totoo po, bilang isang teacher, lalo at visually impaired ka, mahirap. Alay ko nga, ang sinabi ko pa nga po in one of my interviews, madali magturo kung lamang ka sa mga bata. I mean, Yes.
Opo, madali magturo kung lamang ka, as in nakakakita ka. Pero mahirap 'pag may lamang sa'yo yung bata. Yeah. Mas Mm. mahirap po yun. Pero sabi ko surviving, and at the same time, kailangan kasi yung mga bata lang din po yung pinaguhugutan ko ng lakas. Alam niyo po, etong panahon na 'to, it's an adjusting period for me kasi last year po hindi ako naging class advisor, and being a class advisor is a much different animal than being a subject teacher kasi 'pag subject teacher ka, during your time anak mo sila. Pero Yes. pagkatapos na yung oras mo sa kanila, hindi mo na sila anak, wala ka hindi mo lang pakialam, pero Mm. kumbaga parang hinihiram mo lang sila. Unlike po ngayon, pero sabi ko nga, kahit nakakapagod, kahit ang hirap, ang daming adjustments. Makita ko lang yung mga anak ko na, sir, yung tinutulungan nila ako, makita ko lang na, ma-assure ko lang yung sarili ko na, kahit ganito si Sir Jello, minamahal niya yung mga anak niya ng alam po ninyo yun, ng katulad ng mga normal na teachers. And Mm. it's enough for me. Ang sarap sa pakiramdam na nararamdaman mong minamahal ka din pabalik ng mga estudyante mo. Alam mo ba, Ito, Jello, na yeah, sige, Kuya Carlo. ito masarap sa ating mga teacher eh. Teacher na Opo. PWD na nag-express tayo ng ating pag-ibig. Huwag ka sigurado ko sa'yo, hindi lamang Teacher's Day, madami kang regalo. Kahit ngayon, mayroong mga nagbibigay sa'yo, no? Opo, meron. May mga nagbigay. Meron pong isang estudyante na galing siyang Cebu. Nagbigay, umabsent siya ng 2 days. Tapos the following week, pumasok siya. Sabi niya, sir, pasalubong ko. At ang pasalubong po niya, kinikrave ko nung time na yon, dried mango. Opo! Totoo. Kaya kasi namin kayo, basta mga teacher talaga, busog yan. Lalong-lalo na Opo. pag Teacher's Day, di ba? Ayan. O, sige, tuloy mo, Joas. Yes, okay. Kasi Kuya Jello, Sir Jello, Yes. hindi ko alam kung ano itatawag ko kasi kami po ni Jello, magkakilala na kami, I think pandemic pa, tama, Jello, no? Oo, okay. Naging magkasama kami sa mga ilang, I think, sa online, no? Yes. Kita-kita, ganyan. Oo po. Hanggang Punta- sa, magkasama Eto na kami tayo. ulit. Ito na ulit, no? Kasi kaya hindi ko alam kung kuya pa ba to, Sir Jello na ba to, importante kaibigan, no? Opo, yun. Pero going back, kasi kanina na-mention mo na supposedly, wala ka na, di ba? Ni-revive ka ng mga Opo. doctors, and here you are. Napapakinggan ka ng mga tao, nakikita nila yung testimony mo, Yes. at higit sa lahat, nagiging inspirasyon ka sa mga taong nakapaligid sa'yo. Opo. Ngayon, Jello, as we talk right now, kung babalikan mo yung nakaraan, no? Kung babalikan mo yung mga pinagdaanan mo, lahat ng mga hindi magaganda at magaganda, how will you describe that? At sino ka na ngayon na nag-uusap tayo? Kasi marami sa atin na PWD, they acknowledge that past is past. Pero hindi sila makamove forward because na-acknowledge nila but they were not yet healed from their past. Pero ikaw, while listening to you, at eto tayo ngayon, tingin ko you're already healed. At the same time, Opo. nagiging healing ka rin sa mga taong nakikinig sa'yo. Ay. Di ba? Opo. So, sige, can you share a little about that? Sino ka na ngayon? Looking back, ano yung mga masasabi mo? How you describe that? Siguro po currently I'm a happy person. Masaya ako sa na-achieve ko kasi bilang isang bulag, mahirap medyo yung reality ng buhay. Kahit naman sino, 'di ba? Kahit anong kapansanan yung meron ka. Yung reality ng buhay na after mo mag-aral, ito pala yung work. Mahirap, pero mahirap maghanap. Pero nabe-blessed ni Lord kasi may trabaho na para sa akin. At the same time, hindi ko siya sasabihin na yung past experiences, na-acknowledge ko siya. And at the same time, I learn from it. Kasi naniniwala po ako na wala ka nang magagawa eh. You cannot change the past. All you have to do is learn from it and try not to repeat it the next time. Tama. Ang ganda niyan. Ang ganda. Ngayon, Jello, how would you, kasi you've mentioned earlier the word inclusivity. So bilang isang
PWD, bilang isang teacher, how would you advocate inclusivity, awareness, and acceptance para sa ating mga person with disability? Kasi the moment we've talked last time, sabi mo sa school mo, very welcoming sila, Opo. andyan yung support nila sa'yo. So how would you advocate inclusivity, awareness, and acceptance para sa ating mga PWD? Siguro po for me, ang kailangan kasi talaga na mauna is opportunity. Kasi yung mga persons with disabilities, lahat tayo, meron tayong skills meron tayong talents, meron tayong capabilities. And ang nagiging concern po kasi talaga is the opportunity. Siguro as a PWD myself, I can say na ang una nyo pong ibigay, hindi yung awa hindi empathy, opportunity. Tama. Saka na po natin pag-usapan yung empathy. Kasi hindi po yun ang kailangan talaga. Ang kailangan po opportunity. Kasi kapag binigyan mo ng opportunity yung isang PWD, magugulat ka na hindi mo i-expect na magagawa niya, pero nagagawa niya better than you expected it. Yes. And yun po siguro yung pinaka kailangan lang talaga. Hindi na po kailangan ng masyadong grande na pa-bulletin board pa for inclusivity and such. Opportunity lang po. Opportunity. Yun lang. Tama Tapos let it go from there. And you will see what a PWD person can make a difference. Tama, no? Iba talaga pag nanggagaling sa isang person with disability, yung totoo, nasa Opo. puso niya talaga. Kasi iba yung, there are some Oo. people who are only advocating for us. Pero Yes. iba talaga yung mula sa puso ng isang person with Yes. disability. Yes. But anyway, before I proceed to my very last question, ito Opo. pinaka-importante kasi yung Jello. Kuya Carlo, ikaw, may gusto ka bang idagdag muna? Dahil very limited na lang ang oras natin. Oo, yung akin lang talaga, tama-tama yun. I really agree on that. Yung ba, creating platform for persons with disability. Minsan yung mabuti na lang si Kuya Jello ay, ano tawag nito? Ang school pang tumawag sa kanya, nag-offer ng trabaho. Pero hindi talaga lahat. Yes. So, it's our prayer, na ang magkaroon talaga ng opportunities, privileges, not privileges, yung mag-create ng platform, everybody in the society, sa civil society, mag-create ng platform for persons with disability to shine. Yun lang. Alam niyo ba Joas. Alam niyo ba mga kaibigan na si Sir Jello is a living proof that opportunity is where everything starts, no? Kapag may oportunidad na mag-shine ka. Kung may oportunidad to be an inspiration, you're gonna be an inspiration. At higit sa lahat, if there's an opportunity like this to be the voice of person with disability, huwag tayong mahiyang iboses yung mga kapwa natin because I think at the end of the day, tayo lang din naman ang kumbaga makikipaglaban, magmamahalan at tatanggap sa bawat isa. Now, Jello, kung may nais kang ibahagi, what great lesson can you impart sa mga nakikinig sa atin despite the victory? Kasi ang pangalan niya po ay Victor Victor Angelo. Angelo. Diba? Victor means you're a victor. No? Victory. Diba? Pangalan mo pa lang, you are an overcomer na. No? Pero Opo. if there's one great lesson you want to impart sa mga nakikinig sa atin despite the victory and defeat na pinagdaanan mo, ano yon? Siguro po ang pinaka-lesson talaga na pwede kong makuha sa life story ko is God has a plan for every one of us. Kasi hindi perfect yung plano natin. May mga setbacks. Pero minsan yung setbacks, it makes us grow and it let God's plan shine for us. And yun po yung gusto kong matutunan talaga ng lahat sa akin na if it's God's plan, then it will happen. If it's your kairos, palagi ko nga po sinasabi kahit sa advisory. Yes, Jello. Ito nakita. Mm-mm. Nakita mo to yung Opportunity. Kasi paano po natin masasabi? Halimbawa, paano mo masasabi na ito yung plano sa ni Lord kung ikaw sa sarili mo?
hindi mo ginagrasp yung opportunities na binibigay sa'yo. Ang ganda ng mga sinabi mo, Jello. And thank you for sharing your story with us. Ilang minuto na lamang ang natitira sa atin. Pero syempre, Sir Jello, kami po ay tunay na nagagalak, Thank you po. nagpapasalamat Thank you din po. na nakasama ka namin sa araw na ito. Mga kaibigan, Jello, very quick na lang. May nais ka bang pasalamatan or batiin? Very quick lang. Salamat sa opportunity po, no, na mapunta dito. And binabati ko po ang Dr. Yangas Colleges Incorporated, my school na pinagtuturuan, ang aking pong mga kasamahan, ang amin pong school president, Mr. Michael Yanga, at syempre lahat po ng aking grade 8 students since last year. Temperancia, grade 8 Quezon, grade 8 Shekin na last year. And ngayon po, grade 8 Kairos, grade 8 Teofilos, and grade 8 Humilitas. Maraming salamat, kaibigan. Napakinggan natin ang kwento ni Sir Jello David, isang lisensyadong guro, no sight, no limits, pero patuloy pa ring lumalaban para sa pangarap, para sa buhay. Bilang pagtatapos po ng National Disability Rights Week, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na tayo mga person with disability, we embrace our uniqueness, we celebrate our opportunities, and we don't let any limitation silence our potential. Ako po si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Ito naman si Kuya Carlo na patuloy po nagpapaalala sa atin. Mahaba pa itong mga buhay natin at madami pa tayong mga pagsubok at mga challenges sa buhay. Pero kayang-kaya natin yan dahil may kasama ka. Magandang umaga po and happy weekend everyone. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Madaling mahalin ang mga kamahal-mahal. Madaling mahalin ang mabait at maunawain sa atin. Pero yung masama ang ugali at pakikitungo, mahal pa ba natin? Yung gumagawa ng